At ang baha, ayon naman sa Yusek Claire Castro, mabilis humupa. Kung dati daw po ay umaabot ng hanggang tuhod, ngayon ay gutter deep na lang. Eto na, dyan sinasabi ko. Yan, meron na bang lagpas tao? Hanggang leeg siguro. Dito sa San Andres Street, Valley to Parañaque City. Asan Bali? Oh. Alas 8 ng gabi. Tinan mo kung gaano kataas. Baka naman nakaluhod yung mama na yan. Pakinggan natin. May audio ba yan? Oo, kung ano sinasabi niya. Ako sa tingin ko nakaluhod yun eh. Ayan, yan. Ano sa tingin nyo mga boss, nakaluhod ba yun? Good afternoon mga boss, welcome back sa panibago nating video. So sa lahat ng mga viewers natin sa ibang bansa, so magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. So ngayon mga boss, balikan lang natin yung kaganapan nitong mga nakaraang araw mga boss, na kung saan maraming binaha na lugar dito sa ating bansa mga boss, kung saan bumintuhan lang natin mga boss. So let's go. Ang sabi ng MMDA, pero ba tayo dyan? Sabi ni MMDA Chairman Don Artes, gumana ang lahat ng mga flood mitigation project. Aba? Ang baha ay hindi kasing sama ng mga nakakaraan. At ang baha, ayon naman sa Yusek Claire Castro, mabilis humupa. Ba? Kung dati daw po ay umaabot ng hanggang tuhod, ngayon ay gutter deep na lang. Maniwala ba kayo doon mga boss na hanggang gutter lang yung baha na nakita nyo? Na ang baha daw mga boss ayon ni Yusek Claire Castro, hanggang gutter lang daw mga boss. Tuloy lang natin. At ang baha, ayon naman sa Yusek Claire Castro, mabilis humupa. Ba? Kung dati daw po ay umaabot ng hanggang tuhod, ngayon ay gutter deep na lang. O hanggang gutter. Hanggang bukong-buko. Bukong-bukong yan, oo. Oo. Ganun ha? So, ibig sabihin, walang gustong umamin at magsabi na, naku, apaka-grabe po ng pagbaha ngayon. Bagay, siguro kung ang pagbabasihan natin ay Metro Manila, in fairness na meron talagang bumahang lugar, pero hindi ko man nakita ng personal, yung talagang umabot siguro hanggang tuhod o hanggang bewang man lang. Kagaya nung nangyari dati sa may gawin ng Espanya. Di ba? Yung sa may Lagos Nilad, yan ang matitindi dyan eh. Yung sa may bahagi ng, saan ba malagi? Yung sa may Sukat Parañaque. Yan, yung mga lugar na yan. Hindi ko lang po alam kung meron mga ganyan ngayon. Siguro, ipakita muna natin yung Sige mga nga. binahang lugar sa Quezon, dito sa Metro Manila. Sige nga. Ito, Para makita natin. ito, Sige mga boss, panoorin lang natin. Tingnan natin kung totoo ba yung sinabi ni Claire Castro na hanggang gutter lang daw yung baha. Dati matindi sa may Araneta. ito, oo. Ayan, yan dati yan. Ito Lampas tao ay- talaga dyan. Kasi sunod-sunod yung ulan, di ba? Oo. So ito ay may mga petsa diyan eh. Ha? Oo. Kinumpile na natin para makita natin ang mga pangyayari. Unahin natin Metro Manila, August 8. Diyan sa Araneta Avenue, corner Victory Avenue, Barangay Tatalon, Quezon City. Tingnan mo naman diyan. Hanggang saan kaya yan? Hanggang So itong video na to na ipinakita ko sa inyo mga boss, noong August 8 ito nangyari. So August 8 nangyari ito. So mas matindi pa yung nangyari kahapon dahil grabe yung ulan kahapon, tuloy-tuloy mga boss. gutter deep ba yan? Bahagi ang mga tsagada. Baka yung kasagsagan ng busa, Nelson. Ano ba, siyempre? Oo. Nabitak daw po ang nagkabutas-butas din ng kalsada sa Belfast Road, Novaliches sa Quezon City. Nakuhanan ng netizen noong Sabado naman. Yan. August 8, Sabado, yung mga pangyayari yan. Bitak-bitak. Nagkaroon din ng pagbaha sa Don Pepe Street, Barangay Santo Domingo, Quezon City. 9:30 p.m. Tinan mo, pasok sa bahay dyan. Pasok sa bahay. Barangay. Malalim.
Matindi, ano? Hindi, baka naman ano yan, baka hanggang gutter lang yan, Nelson. Yung bahay nila hanggang gutter lang. Sayad siguro sa loob. So ito yung sinabi ni Toy Castro. Na hanggang gati lang daw. Tapos pumasok na pala sa bahay yung baha. Naluko na. Nagkaroon din ng pagbaha sa Don Pepe Street, Barangay Santo Domingo, Quezon City. Oh. 9:30 p.m. Eh, tinan mo, pasok sa bahay dyan. Pasok sa bahay. Oh. Oh. Barangay. Malalim. Oho. Matindi, ano? Hindi, baka naman ano yan, baka hanggang gutter lang yan, Nelson. Yung bahay nila hanggang gutter lang. Sayad siguro sa loob. Maaari, yung bubong nila ay lapat sa gutter. Oho. Naging zero visibility naman dahil sa malakas na ulan, EDSA going Ortigas. Ayan. Oh. EDSA Ortigas, ayan oh. Ayan, ang tindi na talagang zero visibility, ano? Naging mabigat ang daloy ng trapiko northbound from Centris Oho. to North EDSA. Alas 3:45 ng hapon. Sabado pa rin yan. Hindi, pero ang naratibo nga sa social media, Nelson, ha? Nangyari na yan dati, panahon ni Digong. Eh, pwede naman talaga mangyari yan. Sabi ko nga, hindi, alam ko nangyari yan, panahon ni Nue. Di ba? Oh, yung Bahanggunaw. Oh, kasi yun talaga, kahit gano'ng pagtuntunan mo doon, hindi kaya yun. Di ba? Oh. Bumaha rin sa ilang bahagi ng FB Harrison at sa Pasay. Dahil sa walang tigil na ulan, Sabado pa rin po ito, ha? Ayan, taga-riyan ako dati. Sabado, Batang Pasay tayo. FB Harrison. FB Harrison yan, oh. Hindi naman madaanan ang CB Star Avenue sa Las Piñas. Ba? Oh. Eto, lagpas gutter deep. Sabado yan, ha? Sabado. Oh. Ayun, mabot hanggang tuhod, eh, oh. Oo, tataas pa yan. 8:35 p.m., hindi na makatawid ang mga sasakyan sa Araneta Avenue, dyan. Ayan, Araneta Avenue. Hindi na makatawid. Oho. Ay, ba't nakatawid, Joyce, ha? So, malakas ng loob yun, oh. Oo Siguro nga. electric yun. Baka hindi natakot sa ito. Siya, umatras, kulay-pula, eh. Sa Fireman's Street naman, Barangay 197, San Valley, Pasay City, ayun, nagtulong-tulong na lang yung mga residente. Oho. Ay, ano ba yung pinagtutulungan nila doon? Para tinutulak yung kariton, eh. Oh, dahil tinangay daw ho ng tubig baha ang isang motor. Ah, motor pala yun, tinungtong sa ano, Ay, eh. hindi ka matatangayan ng motor kung mababa ang tubig. Oho. At dahil din sa walang tigil na ulan, Sabado naman ng umaga, binaha ang kalye ng Barangay 174, Apelo Cruz, Extension Malibay, Pasay City uli. Ayan, sa Malibay, naku, oh. Oo. Yung gawin ng tripa di Galina dyan, eh. Matindi talaga dati. Eto na, dyan yung sinasabi ko. Yan, meron na bang lagpas tao? Hanggang leeg siguro. Dito sa San Andres Street, Balay 2, Parañaque City. Asan Bali? Oh. Alas 8 ng gabi. Tinan mo kung gaano kataas. Eh, baka naman nakaluhod yung mama na yan. Maybe, may pakinggan natin. May ano yan? May audio ba yan? Oo, kung ano yung sinasabi niya. Ako sa tingin ko nakaluhod yan, eh. Ayan, yan. So ayun na, Madam Claire. Ano yung taong nakita? Ano yung taong lumusong dyan sa tubig na hanggang leeg, Madam Claire? Ano yan, nakaluhod ba? Kaya wag mo kaming paglulukuhin, Madam Claire, dahil kitang-kita po kung anong nangyari. Eto na, dyan yung sinasabi ko. Yan, meron na bang lagpas tao? Hanggang leeg siguro. Dito sa San Andres Street, Balay 2, Parañaque City. Asan Bali? Oh. Alas 8 ng gabi. Tinan mo kung gaano kataas. Eh, baka naman nakaluhod yung mama na yan. Maybe, may pakinggan natin. May ano yan? May audio ba yan? Oo, kung ano yung sinasabi niya. Ako sa tingin ko nakaluhod yan, eh. Ayan, yan. Ano sabi? Wala, puro lagas class, eh. Malalim. Lagpas dibdib. Oo. Oo. Lagpas dibdib. Gusto mo, punta na tayo ng probinsya. Hindi, ang sagot-sagot na yan, Nelson. Totoo naman na niyang nangyari yan. Pero mabilis humupa kasi gumana lahat ng pumping station. Sabi kayo na doon sa press con. Oo nga, ano. Di ba?
na agad daw huyang nailabas Nawala agad. na Alamin natin. So, malinaw ho yan mga boss. So ibig sabihin, gumagawa ng fake news to si Jose Clear Castro.